ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Grabing pagbaha na sinati sa Butuan City ug Agusan del Norte kagahapon nga epekto sa bagyong Tino. 12 anyos nga lalaki patay human maanod sa gibahang kanal sa Balingasag, Misamis Oriental. Landslide na sinati sa National Highway sa Balingasag ug hasaan sa Misamis Oriental. Pipila ka motorista natanggong. Kusog nga hangin ug ulan na sinati kagabi sa Surigao City. Pipila ka sakyanan nga nakapark sa Capitol grounds na danyos human natumbahan og kahoy. Pipila ka flight sa nagkadeang airport sa Mindanao kanselado. Sea travel pa Visayas gikan Southeastern Mindanao gisuspendisab. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Naglandfall kagabi ang bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Ang hagupit sa maong bagyo na sinatisab sa Surigao City. Saron ta kung duna bay danyos, pinaagi sa live report ni James Paulo Yap. James? Sara, una pa man naglandfall ang bagyong Tino, nakapangandam na ang Surigao LGU. Nagpatuman og force evacuation sa mga namuyo daplin sa dagat. O ang ubang mga nanghikling sa mga evacuation centers naginahinay na sab pagpanguli sa ilang mga balay o sumala sa LGU nga walay mga dagkong danyos nga natala epekto sa bagyong Tino. Anyandugang detalye. Una pa man may landfall ang bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte, alas 12 sa tungang gabi. Gikuso-kuso pa niini sa kusog nga hangin nga adunay ulan ang sentrong bahin sa Surigao City. Sa kakusog sa hangin, pipila ka mga kahoy ang natumba. Gani duha ka sakyanan ang natumbahan sa kahoy. Pag-abot sa alas 10 sa gabi, mas bikusog pa ang hangin ug ulan. Gani halos luparon ang atop sa usa ka gym sa evacuation center. Nawala sab ang supply sa kuryente sa tibuok syudad, una pa man mag alas 11. Pag mutanaw mi sa gawas, makita namo na grabe nang kusog gayo sa gawas ang hangin. Oo sir, kasi siyempre na luko kung unsa na may tabo diri sa among balay base wala na yang balikan pagkabuntag. Pagkabuntag daw walay nahitabo sa syudad. May patimaw ang haring adlaw ug nagbukas na ang mga gagmayng negosyo sa syudad. Apan wala paghihapon na balik ang 100% supply sa kuryente sa tibuok Surigao City. Gisugtan na sab ang mga ambulant vendors nga makabaligya pagbalik sa City Boulevard, butang nga gikalipay ni Nanay Nida Vidal nga usa ka fruit vendor. Balik ang pabaligya sir, kaya naglalama ko mahalinan sir, kay mga lata man na ako prutas sir. Nagabani kaya magdakop. Dili sa Barangay Washington, kung nasa Daplin lang sa dagat, hinahinay na nga mibalik sa normal ang pagpamuyo sa mga residente dinhi. Gani kung ato makita sa likod gabahin, aduna na ipipila ka mga residente nga namukot usa kini sa mga naguna nga panginabuhian sa mga residente dinhi ug nakabalik na sab sila sa ilang mga tagsa-tagsa nga panimalay, utang nga ilang gipasalamat gyud sa labing makagagahom tungod kay wala ray na danyos sa ilang mga balay. Sumala sa post-disaster needs assessment sa Surigao LGU, walay natala nga dakong danyos nga gibilin ng bagyong Tino. Wala sab kini epekto sa infrastructure o agriculture sa syudad. Hindi ko mo masabi 100% ready pero we are mitigating para ma-increase ang readiness ng Surigao. Pagka alas 12 sa udto, hinay-hinay na nga gilift sa Philippine Coast Guard Station Surigao del Norte ang Sea Travel Advisory. Gisugda na ang pagbiyahe sa mga sakyanang pandagat paingon sa Siargao, Dinagat Island ug Bukas Grande Island. Pero meron kaming certain gross tonnage na yung 15 GTN cancer below, hindi namin sila pinapayagan pa kasi meron kasing gill warning yung Pag-asa pa rin. Kahit nawala na yung signal number 1 pero may gill warning pa rin. Kaya gradual lang po yung pag-left. Sara, karong mga panahon na ginahulat sa Philippine Coast Guard Station Surigao del Norte ang bagong abiso sa Pag-asa, no? Ang ilahang bagong weather bulletin aron nga ilaha kunong ma-evaluate kung ilahan na bang sugtan
ang pagbiyahe sa mga barko nga paingon sa Cebu ug sa Bohol kung nasa moagi sa Eastern Visayas nga kasamtangan nga ginahapak pa sa bagyong Tino. Sara? Okay, dagang salamat ug amping mo diha, James Paulo Yap. Pipila ka lugar sa Butuan City ug Agusan del Norte ang nalubugsab sa baha kagahapon nga epekto sa kusog nga ulan nga epekto sa bagyong Tino. Pipila ka motorista ang apektado human milapaw ang baha sa kalsada padulong sa Kabalayan. Ani ang dugang detalye. Miabot sa halos tuhod ang baha sa sentrong bahin sa Butuan City, partikular sa JC Aquino Avenue, corner JP Rosales Street sa usa ka mall sa syudad. Lubugsab sa baha ang National Highway sa Barangay Santo Niño nga halos miabot na ang level sa tubig sa atop sa balay-balay sa sementeryo. Palisuray sab ang pag-agi sa mga sakyanan. Gani kini motorsiklo, gitabangan na pagtuklod gumikan sa baha. Kalungsod sa RTR sa Agusan del Norte, makita sa post ni Sadeka Tumaneng nga murag sapa na ang National Highway tungod sa baha. Milapaw ang baha sa kalsada ug mipadulong sa kabalayan sa lugar. Makita sab ang pipila ka mga residente nga naggawas sa ilang kabalayan gumikan sa baha. Sa Barangay Basilisa sa Moong Lungsod sab, makita kini mga rider ug ilang angkas nga gibaktas na lang sa baha ang ilang mga motorsiklo. Sa video ni Jaguar Survival, makita sab ang National Highway sa Tubay, Agusan del Norte nga gilapawan na sa baha. Makita sab ang pipila ka residente nga mihiklin gikan sa ilang kabalayan. Nahitabo kini gikan buntag kagahapon hangtod sa pagkagabi kung asa wala nay sakyanan nga makaagi. Hinuon sumala sa otoridad nga bisan sa maong mga pagbaha sa Butuan City ug Agusan del Norte, walay natalang na danyos ug kinabuhing na angin gumikan sa bagyo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Miabot sa gikan sila sa mga airlines ang daghang flights gikan sa nagkariyang lugar sa Mindanao padulong Cebu ug Manila ug pabalik tungod sa bagyong Tino. Atong saro ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Yes, Tara, sobra gatos ka mga flights ang kanselado tungod sa bagyong Tino. Kanselado usab ang biyahe sa mga barko pa Visayas gikan Southeastern Mindanao. Pipila ka flights ang kanselado karong adlaw, November 4. Pipila sa Mindanao, kadaghanan pa Cebu ug Manila tungod sa hulga sa bagyong Tino. Base sa gipagulang advisory sa Philippine Airlines ug Cebu Pacific, gikansela ang flights gikan Davao, Butuan, Dipolog, Osamis, Cagayan de Oro, Siargao, Zamboanga ug pabalik. Sa Philippine Airlines, 69 flights ang kanselado, samtang 66 canceled flights ang sa Cebu Pacific. Giabisuhan ang mga apektadong pasahero nga dili na moadto og airport, mamahimong i-rebook ang ticket, i-convert kini sa travel credits o travel fund, pwede ra pod ipa-refund. We always advise our flying public to closely coordinate with their airlines of choice and monitor their flights, no? At the end of the day, airline ang hold ani nga mga situation. Although we always monitor man the situation in other airports. Samtang kanselado usab ang biyahe sa mga barko padulong Visayas gikan Southeastern Mindanao base sa gipagulang Sea Travel Advisory sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Andam sab ang mga personel sa Coast Guard nga moresponde sa mga apektadong lugar. Sara, breaking news sa nga dunay nahagsa nga helicopter sa Philippine Air Force. Gikumpirma kini ni Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, ang spokesperson sa Eastern Mindanao Command. Ang maong aircraft mao ang Super Huey nahagsa sa Loreto, Agusan del Sur, samtang paingon sa Tactical Operations Group 10 Butuan City. Gideploy kini aron unta magpahigayon og humanitarian assistance and disaster response missions alang sa relief operations sa bagyong Tino. Nagpadayon karon ang rescue ug recovery operations. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.
Atong sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang usa ka inahan samtang naluwas ang upat ka anak niini. Bana ug laing duha ka miyembro sa pamilya human mitikyaob ang gisakyang bangka samtang padulong sa lang fishcade sa Lake Buluan sa Maguindanao del Sur. Ani ang report. Human ang 3 ka oras nga search and rescue operation. Napalgan ang ana sa 40 anyos nga inahan kinsa nalumos. Human mitikyaob ang gisakyang bangka samtang padulong sa ilang fish cage sa Lake Buluan sa Barangay Maslabeng sa Buluan, Maguindanao del Sur mag-alas 9 sa buntag adlang Lunes. Ang maong biktima nga wala nay panimuot gilayong gisakay sa bangka aron mahatagan og CPR. Apan nakabsan gyapon kini sa kinabuhi. Matud sa lokal nga panggamhanan sa Buluan, una nang naluwas ang upat ka anak niini nga nag-edad og 4 ngadto 9 anyos. Lakip na ang iyang bana ug laing 2 ka miyembro sa pamilya. Nahibawan nga ang maong inahan, misulay pa og luwas sa iyang kinamanghuran nga anak nga lalaki. Pwede dun sa tatay, nung sinasalba niya yung bata, yun, nalunod yung nanay. Sa kasamaang palad, namatay ito during ng pag-rescue sa kanya. Matud sa LGU, overloading ang hinungdan sa pagtikyaob sa bangka. Good for 5 lang yung bangka. Dahil mga bata yung kasama nila, siguro in-anticipate nila na hindi makakapsize, no? Pero sa kasamaang palad, tumaob yung bangka dahil sa overloaded. Nagpaabot na o ginabang ang LGU sa kabanay sa biktima. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan sa kini og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Misangkot sa alisyon ang pagdunggo sa usa ka passenger boat human mibangga sa laing nakahigot nga passenger boat sa pantalan sa Holos, Sulu gumikan sa daot nga panahon. Samtang usa ka klase sa phenomenon nga gitawag nga lunar halo nasiplatan sa Coronadal City. Ani ang detalye. Nagkadikit na kining 2 ka passenger boats atol sa alisyon o ang aksidenteng pagkatandog nga nahitabo sa pantalan sa Holos, Sulu banda 7:40 sa buntag adlang Lunes. Gumikan sa insidente, naguba ang wing side lakip ang bahin sa accommodation area sa usa ka dakong barko nga nakahigot sa pantalan. Samtang naguba sab ang bahin sa upper deck sa nakabangga nga gamay nga passenger boat. Hinuon walay angol sa hitabo lakip oil spill. Matud sa Coast Guard Station Western Sulu, modunggo na unta ang gamay nga passenger boat apan nasangit kini gumikan sa dakong balod nga epekto sa daot nga panahon. Ang nangyari dahil sa lakas ng alon, nag-attempt ng mag-dock itong si MV Rebecca kung saan napadpad siya doon sa unahang bahagi naman ng kaliwang bahagi ng Antonia. So nagkaroon lang ng parang hindi man directly na nagbanggaan pero dahil sa lakas po ng current at sa anong alon natin, napadpad po siya doon sa tabi ng Antonia. Ginakuwaan pa og maritime protest ang 2 ka barko una kini makabiyahe. Nasayrang temporaryong gisuspende sa PCG ang biyahe sa tanang barko sa mga probinsya adlong Martes gumikan sa daot nga panahon dala sa bagyong Tino. Samtang sa Coronadal City, gilayong gitabangan sa mga residente kining usa ka sakyanan human mitirik sa usa ka dili sementadong dalan sa Purok Lower Ladol, Barangay Assumption, Coronadal City, Lunes sa hapon gumikan sa kusog nga ulan. Pipila sab ka motorista ang naglisod sa paglabang sa mga lugar. Samtang gumikan sa epekto sa daot nga panahon, usa ka lunar halo ang nasiplatan sa mga residente banda 8:30 sa gabi sa kalangitan sa lungsod. Akala namin sila parang sasakupin na tayo ng El Nino. Yun yung sign na parang may paparating na mga typhoon. Matud sa Pag-asa, gumikan kini sa taas nga volume sa moisture content sa kahanginan nga epekto sa daot nga panahon. Natural sa phenomenon lang siya, kining daghang moisture ang atong kahanginan, no? O the same time ice crystal, no? So ni-reflect na karon ang maong amag niya. Anong taas ba nun ang moisture tungod na karon sir sa nagpabiling epekto sa bagyo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Lima kahigayon nga naglandfall ang bagyong Tino sugod tungang gabi hangtod pasado alauna sa hapon kaganina. Sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa ulihing nasiplatan ang mata sa bagyo sa coastal waters sa Jordan Guimaras
Duna kini gikusgon nga 130 kilometers per hour ug unos nga 180 kilometers per hour. Naglihok kini pa west-southwest sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Signal number 4 sa Cuyo Islands, central ug southern portion sa Antique, central ug southern portion sa Iloilo ug Guimaras. Signal number 3 sa northernmost portion sa Palawan, lakip ang Calamian Islands. Signal number 3 sub sa naibiling bahin sa Antique, lakip ang Caluya Islands. Aklan, Capiz, naibiling bahin sa Iloilo, northern ug central portion sa Negros Occidental ug northern portion sa Negros Oriental. Daghang lugar ang gipailaom sab sa signal number 2 ug signal number 1. Sa mga lugar nga gipailaom sa wind signals, mangandam sa kusog nga hangin. Samtang sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Sorsogon ug Davao Oriental, epekto sa trough sa maong bagyo. Mag-igmat kanunay sa posibleng pagbaha o landslide, mga kapuso. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Human masigurong luwas na ang mga eskwelahan nga gamiton sa Tarragona, Davao Oriental, gitugod na nga sugdan ang face-to-face nga klase sa tanang level. Base kini sa gipagawas nga Executive Order No. 39 Series of 2025 sa LGU, subay sa structural inspection ug safety validation sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Apan sumala sa DPWH, dunay pipila ka tulungaan nga di paluwas okupahan busa mas mamaayong magpadayon una ang blended learning hangtod matapos ang pag-ayo. Sumala sa LGU, bawal pa ang non-essential activities sa mga barangay ug purok hangtod makompleto ang safety assessment sa mga pampublikong lugar ug pasilidad aron malikayan ang peligro sa kinabuhi ug kabtangan. Nasakmit sa otoridad ang kapin 6.8 million pesos ka kantidad sa gituang shabu atol sa bypass operation sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. High value target nga kanhisiman nadakpan. Mutimbang sa 1 ka kilo sa gituang shabu ang nasakmit sa PDEA 9 ug kapulisan atol sa bypass operation sa Barangay Don Andres sa Ipil, Zamboanga, Sibugay adlong Domingo. Mukantidad kini sa kapin 6.8 million pesos. Sikop dinhi ang 46 anyos nga lalaking sospek nga usa ka kanhisiman ug kasamtangang nagatrabaho isip mag-uuma. Matod sa PDEA 9, ang mga sospek iladong high-value target nga nagapamaligya og illegal nga droga sa riyon. Mag-atubang kini og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginasulian pa kini makuhaan og pahayag. Mga kapuso, aniya na mga bidaog sa Week 2 sa Kapuso Kasiyahan Panalo gikan September 27 hangtod October 10 entries. 21 ang mapalad nga bidaog ug tag 1,000 pesos nga cash nga naa makita sa inyong TV screen. Samtang duha ang bidaog ug tag 5,000 pesos cash nga sila Giovanni Damalerio ug Maria Fe Ihalas. Congratulations sa tanang bidaog! Mao kini ang Kapuso Kasiyahan Panalo, ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Mamahimong magpadala silang entry sa mga kapuso sa Davao Region para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Pwede ka mong magpadala sa inyong entries hangtod sa Biyernes, November 7, 2025. Pwede ninyong ihulog ang entry sa GMA Regional Station o kaha sa piling supermarkets o groceries sa Davao. Bisitahan lang ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations ug sa uban pang announcements. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa mga scam text. Pagpangga sa kinaiyahan ug panaghiusa, taliwala sa nagkadayang kultura ang gipasundayag atol sa 2025 pamahaw sa suba sa Iligan City atol sa selebrasyon sa Business Month sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Nahimong bibo, sadya ug mabulokon ang baguhay lang natapos nga pamahaw sa Suba 2025 sa Iligan City, subay sa kasaulugan sa Iligan City Business Month sa bulan sa Oktubre. Nakasentro kini sa mensahe nga pagpangga sa kinaiyahan ug panaghiusa. Ang pamahaw sa Suba
Usa sa mga highlights sa kasaulugan, labi pa nga kini ang higayon nga magkatapok ang mga residente sa usa ka dakong kan-anan nga anaa kiliran sa suba. Anaa sa 16 ang nalakip sa kompetisyon, kung asa 17 ang partisipante nga nakigduyog sa pagkaon. Ang mga miapil sa kompetisyon kinahanglang hutdon ang pagkaon sa ilang atubangan nga walay mabilin isip paghatag og importansya sa gasa sa kinaiyahan. Ang makadaog dunay ganti gikan sa LGU. Your teamwork makes the celebration fully meaningful. Indeed, when Iliganans unite, there's no challenge too great and no dream too far. Matod sa nagpasiugda nga bisan wala nila nakuha ang gipangandoy nga Guinness World Record sa pinakataas nga budol fight tungod sa limitadong pondo, magpabilin gyapon kuno nga importante ang pamahaw sa suba sa Iligan City. Present sab ang nagkadiyang ahensya sa gobyerno, NGOs ug uban pang partner stakeholders sa maong aktibidad. Hopefully we institutionalize this practice, no, kay murag nagkahiusa gyud kitang tanan maskin sa simpleng pamahaw. Samtang gibutyag sab sa Iligan City LGU nga buot nilang mapaspasan ang mga dugang kalambuan sa syudad sama sa mga infrastruktura ug kadalanan. That's why we are requesting through Regional Development Council that paspasan, no, labaw na ang atong coastal road, atong Iligan Bukidnon, atong Iligan Cagayan de Oro, the alternate road, para na ay options ang mga tao kung saan na ito mag-travel. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Pagpalambo sa mga small-scale fishermen sa nasud, gisgutan sa 2nd Philippine Small-Scale Fisheries National Symposium sa Marawi City. Mga problemang ginatubang sa mga mananagat, ito kisab. Ani report ni Cyril Chavez. Mga problemang ginaatubang sa matag-adlaw nga pagpanagat o kalisod dala sa climate change. Kini ang pipila sa mga nahisgutan sa 2nd Philippine Small-Scale Fisheries National Symposium nga gipahigayon sa Mindanao State University sa Marawi City. Kini gipangunahan sa Too Big to Ignore o TBTI Philippines, uban ang University of the Philippines Visayas. Atol sa aktibidad, nakapadayag ang mga gagmayng mananagat sa ilang adlaw-adlaw nga mga kasinatian sa pagpanagat. Nagunang angayang i-address matod pa ang problema sa climate change, polusyon, illegal ug overfishing, pag-amping sa coastal ug inland waters sama sa Lake Lanao. Dinhi, gipaminaw sila sa mga eksperto aron masuta ang mga posibleng solusyon sa ilang problema. Based on our research, the Lake Lanao water is still healthy. But the problem is some of the fish species in the Lake Lanao are already extinct. So we are doing research how we can restore those species. Gihisgutan sab ang mga isyong legal sama sa Mercedar case o Senate Bill 432 nga galaraw nga amyendahan ang Fisheries Code ug tugtan nga makasulod ang mga commercial fishing vessels sa mga municipal waters. Butang nga wala uyuni sa environmental groups. Malaki yung kanilang pangamba, lalo na yung mga mangingisda na municipal. Paano naman po kami makikipagsabayan laban doon sa mga mas malalaking barko na yung kanilang teknolohiyang ginagamit ay mas advanced sa amin o yung kanilang lambat ay mas malalaki. Malaking epekto na po yung pagpasok ng commercial fishing vessels sa aming ancestral waters. Malaki na pong kabawasan sa kita ng aming mga katutubong mahingis. Unti-unting pagpatay ito sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Isaalang-alang sana ang kalagayan ng mga nasalaylayan. Nang hinaot sila nga magbunga among panagtapok ug matagad ang mga panginahanglanon sa mga small-scale fishermen nga mo'y gahatag og supply sa isda sa mga merkado. Nung sa first symposium in Iloilo City, naramdaman na nila na sila ay being recognized. And ngayon, dito sa Marawi City, nararamdaman niya na natuturn na yung recognition into action. Pag pinotektahan natin yung municipal waters ngayon, even the next generation, future generation ay protektado din. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Biyahe sa mga sakayang pandagat, hapsay ug malinaw sa kinatibuk ang pag-obserba sa kalagkalag ug long weekend sa Davao Region. Anay report ni John D. Esteban.
Ubay-ubay ang mga nagbakasyon sa Samal Island, Davao del Norte ang usa sa mga nindot nga kasuluyan nga gidagsa ato sa long weekend tungod sa kalagkalag. Adlong Lunes, pipila ka biyahero ang namalik na ug nangabot sa Santa Ana Port ug sa Sawar. Di nakabantay usab ang mga personahe sa Philippine Coast Guard. Sumala sa Coast Guard, taliwala sa taas nga linya sa mga sakyanan sa mga pantalan sa kinatibukan nagmalinawon ang biyahe sa Davao Region. Kini sa pagpatuman sa offline biyaheng ayos tungod na usab sa kooperasyon sa publiko ug operator sa mga pampasaherong sea vessel. Sukad October 30 hangtod ning adlaw, nakatala og 217,000 nga pasahero ang Coast Guard District Southeastern Mindanao. Generally peaceful naman po. Wala po tayo masyadong naitala ng mga insidente. At on heightened alert pa rin po ang inyong Coast Guard simula noong 30 October hanggang bukas po, 0 November. Gawas lamang sa usa ka kaso sa nalumos, patay, samtang naligo sa dagat sa Katiil, Davao Oriental. Ang kapatid naman po niya nagsabi na lasing na po siya nung araw na iyon at naligo kaya po siguro nalunod. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Pag-obserba sa Kalagkalag 2025 sa Northern Mindanao, nagmalinaon sumala sa Police Regional Office 10. Mga bidagsa sa mga sementeryo miabot sa sobra 400,000 katao. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag karon sa Police Regional Office 10 nga generally peaceful ug walay nahitabong undas-related incident atol sa pag-obserba sa Kalagkalag. Bisan pa man nga miabot ang ihap sa mga miduaw sa mga sementeryo sa rehiyon gikan Oktubre 29 hangtod Nobyembre 2 ngadto sa kapin 456,000 ka mga individual. Walay natala nga mga insidente o kagubot nga nahitabo sulod sa mga sementeryo lakip na sa mga kabalayan sa matag komunidad. Though aduna kitay mga recorded nga mga traffic accident but maulang kana no ang ato ang na monitor for the observance of undas. Matod sa kapulisan, gamay lamang ang ilang nakumpiska nga mga ginadili sulod sa sementeryo. Sagad sa ilang mga nakumpiska, posporo o lighter nga ila rasab giuli paggawa sa sementeryo sa mga tagiyan niini. Asto ko ng mga bladed weapon or katong other pa nga mga items nga atoan nang advice sa ato ang mga kaigsuunan nga bawal, wala kitay na confiscate gyud ni ana. Wala sa mga personahe sa kapulisan ang nasilutan gumikan sa pagpasagad sa ilang tahas sa pag-obserba sa Undas 2025. So far overall, very satisfied ang ato ang regional director no as to the implementation of security plan. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka 12 anyos nga lalaki sa Balingasag, Misamis Oriental ang patay human giingong naanod ato sa pagdaot sa panahon sa probinsya. Samtang landslide nahitabo sab sa nagkadiyang parte sa probinsya. Hinuon luwas ang tanang migbakwit nga mga residente sa nagkadiyang lugar. Anay report ni Cyril Chavez. Kining bola na lang nga iyang gisalbar sa pagkaanod ang nabilin. Human gianod yun sa tubig baha ang 12 anyos nga batang lalaki sa sitio Kibalos, Barangay San Isidro, Balingasag, Misamis Oriental. Kini atol sa pag-igo sa Bagyong Tino nga nasinati sab sa probinsya. Sumala sa PDRRMO Misamis Oriental, pasado alas 12 sa udto, nataho sa ilang buhatan ang giingong pagkawala sa mong biktima diyang naanod sa kanal dool sa ilang lugar. Matod pa, nagdula ang bata sa bola ug napadulong kini sa kanal kung asa iya kining gikuha apan wala damha tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa kanal. Naanod kini. Mag-alauna na sa hapon diyang nakita kini apan patay na. Ato sa gihangyo nga adunay declaration of suspension of classes. So, bot pasabot niya na walay klase, wa sa nagpasabot nga ato ipagawas ng mga bata, magduwa-duwa sila sa ulan, ipaligo sa ulan. No, ilabi na katong mga areas nga dool sa sapa, dool sa mga canals nga dagko, no, dool sa mga body of water nga posibleng adunay mga aksidenteng mahitabo. Samtang daw nahimong waterfalls nga adunay dalang yuta ug lapok ang kadalanan sa Punta Gorda, sakop sa Barangay Hermano sa Balingasag, Misamis Oriental. Human midahili ang yuta sa lugar atol sa pagbundak sa ulan hatod sa Bagyong Tino.
Sa mga kuhang video ni Ronnie Vertudazo, kita ang paspas nga pagdagayday sa mong tubig nga miabot na sa kadalanan. Daw kayong landslide din isa ko, no? Samtang, kalitsab nga midahili ang yuta sa Purok 7, Taparak, Barangay Natubo, sa Hasaan, Misamis Oriental, atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Among landslide, nakababag sa Provincial Road, busa dili kini maagian sa mga motorista. Dali sab nagpadala og heavy equipment sang LGU ug DPWH alang sa clearing operation. Samtang sa Barangay Kimaya sa Hasaan, kalitsab nga midahili ang yuta sa dalan padulong sa Purok Kimamaon. Pinaspasay gilayon nga nagtinabangay ang mga residente sa lugar aron mahipos sa mga debris nga mibabag sa kadalanan. Apan bisan pa man sa nahitabong landslide o kusog nga pagbundak sa ulan, walay natalang danyo sa mga kabalayan o uban pang kabtangan sa mga residente sa probinsya. Sayo pa, yes, nakita na ito, bisaka ang level sa tubig, but somehow, no, okay, wala nagpadayon ang moderate to heavy rains, katong nakasinati sa heavy rains yun, no? Atol sab sa pag-igo ni Bagyong Tino, pinaspasay ang preemptive evacuations nga gipanghimo sa mga LGU, labi na sa mga residenteng nanimuyo sa mga low-lying areas. Sa total, may abot sa 720 ka magbanay, gikan sa 7 ka mga lungsod ang gihikling o gipamutang sa evacuation centers. Let's be observant, no, of the weather. Kay dili man nag-ingon nga wala na gilabay na si Bagyong Tino, pero even kanang mga localized thunderstorm lang, no, can already cause flooding. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mabulukon ang closing ceremony sa Batang Pinoy Games sa General Santos City. Samtang ang Bacolod City ang sunod nga host city sunod tuig. Ato kining silipon pinaagi nining report. Nahimong bibo ang Acheron Sports Complex sa General Santos City human nagtapok na sab sa ulohing adlaw ang libuan ka mga atleta, coaches ug ubang delegado sa Batang Pinoy Games nga gipahigayon sa General Santos City isip host city sa mong sport event adlawng Huwebes. Napuno kini sa mabulokong performances isip pahalipay sa gipakitang sportsmanship ug abilidad sa mga atleta. October 25, gisugdan ang panagtigi sa kapin 21,000 ka mga atleta nga gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasod alang sa 28 ka klase-klase sa sports sa Batang Pinoy Games. Na next na mga event ninyo, huwag niyo pong kalimutan na naging bahagi rin po ang General Santos City. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Sa mismong adlaw, gibutyag sab sa Philippine Sports Commission nga ang Bacolod City na sab ang mamahimong host sa Batang Pinoy Games sunod tuig. Tuloy-tuloy lang po ang Philippine Sports Commission sa pagtatag ng Batang Pinoy. See you all in Bacolod in 2026. Magsusuot tayo ng maskara. Sa partial and unofficial results sa Batang Pinoy Games as of 10 a.m. November 3, nanguna ang City of Baguio nga adunay 175 total medals. Gisundan sa City of Pasig nga adunay 153 medals. Samtang ikatulo ang City of Manila nga adunay 111 medals. Ang maong closing ceremony gisundan og grand fireworks display. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ng big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag, lakip ng upat ka makadaog og tag 1 billion pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang iyang swerte makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches ug ubang outlets sa Pure Gold nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics and announcements.
Makita na ang Veiled Musician Philippines sa All Out Sunday sa November 9. Kana ang labing unang Veiled Musician Philippines nga makita sa special episode sa Domingo, November 9. Kini ang Philippine leg sa reality singing competition nga Veiled Musician nga ginapalabas sa SBS sa South Korea. Dunay 12 contestants ug 3 rounds sa kantahan. Sila Gabby Garcia and Raver Cruz ang hosts niini. Sila Kapuso Premier Balladeer Mark Bautista, The Undeniable Diva Rita Daniela ug Asia's Limitless Star Julian San Jose ang mahimong jury. Makauban sila sa final round ang guest judge nga si second-gen K-pop idol Tiffany Young. Ang Veiled Musician Philippines collaboration sa GMA Network, South Korean entertainment company Canverse ug SBS nga nakapartner sa Kapuso Network sa Running Man Philippines. Mga kapuso, 51 kaadlaw na lang, Pasko na! Ug mao kato ang mga balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.